Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba na ang sarili ninyong pantog ang nagsisilbing alarm clock sa gabi, na ginigising kayo ng paulit-ulit ng walang magandang dahilan, humihiga ka pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, umaasa sa isang mahimbing na pahinga. Ngunit halos 2 o 3 oras pa lang ang lumilipas at napipilitan ka ng bumangon hindi lang isang beses, kundi marahil 2 beses o higit pa para lang gumamit ng banyo. Hindi lang ito nakakadismaya, ito ay nakakapagod. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isang simpleng inumin sa gabi ang maaaring dahilan nito, at ang pagbabago lamang ng isang gawi ay maaaring makatulong sa inyo na makatulog ng mahimbing sa buong gabi muli? Sa araw na ito, dahan-dahan ko kayong gagabayan sa 5 inuming dapat iwasan at 5 nakagiginhawang inumin na maaari ninyong subukan. Lahat ay angkop para sa mga katawang may edad na tulad ninyo. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan kayo nanonood ngayon at anong oras na dyan. Pakishare naman po sa comments. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay mahalaga sa akin. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na simple ngunit mabisang payo. Habang tayo ay tumatanda, maraming pagbabago ang tahimik na nangyayari sa loob ng ating katawan. Mga pagbabagong hindi natin palaging napapansin, ngunit nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na ginhawa sa malakas na paraan. Isa sa mga pinakakaraniwan at nakakadismayang karanasan pagkatapos ng edad na 60 ay ang paulit-ulit na paggising sa gabi para lamang umihi. Maaaring humiga ka pagkatapos ng mahabang araw, umaasa sa mahimbing na tulog, ngunit iba ang plano ng iyong pantog. Kahit kaunting pressure lang, pinipilit ka nitong magising. Ngayon, dahan-dahan nating unawain kung bakit ito nangyayari. Pagkatapos ng edad na 60, ang ating mga bato o kidneys ay nagsisimulang bumagal ng bahagya sa gabi. Hindi sila tumitigil sa paggana, ngunit nagiging mas banayad ang kanilang ritmo. Kasabay nito, ang ating katawan ay gumagawa ng mas kaunting hormone na tinatawag na ADH, ang tumutulong sa atin na pigilan ang ihi ng mas matagal habang natutulog. Kapag bumaba ang ADH, mas mabilis mapuno ang pantog kahit na ikaw ay nagpapahinga. Pero meron pa. Sa pagtanda, ang mga nerve sa paligid ng pantog ay nagiging mas sensitibo rin. Noong mas bata ka pa, maghihintay ang iyong pantog hanggang sa mapuno ito, ngunit ngayon kahit kalahating basong ihi lang ay lumilikha na ng agarang senyales sa utak. Kaya naman maaari mong maramdaman ang pangangailangang umihi kahit na napakakaunti pa lang ng laman nito. Idagdag pa rito ang epekto ng mga acidic o diuretic na inumin tulad ng citrus juice o matapang na tsaa, at lalong tumitindi ang iritasyon. Ang mga inuming ito ay nagiging sanhi upang mas mabilis na mag-react ang lining ng pantog na nakakaistorbo muli sa iyong pagtulog. Kaya mahal kong tagapakinig, hindi ninyo ito kasalanan. Ito ay simpleng paraan lamang ng pakikipag-usap ng tumatandang katawan. At kapag sinimulan nating pakinggan ang mga senyales na ito, nang may pag-iingat, ang mga banayad na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa.
Dahil ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho. Ito ay isang pang-araw-araw na karapatan kahit na sa inyong ginintuang mga taon. 5 inuming dapat iwasan, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Sa maraming tahanang Pilipino, ngayon ang nakakahon na fruit juice ay naging isang mabilis at madaling pagpipilian lalo na pagkatapos ng hapunan. Ang isang malamig na baso ng orange o mixed fruit juice ay tila nakakapresko, magaan at kahit na malusog. Madalas nating iniisip na may ginagawa tayong mabuti para sa ating katawan, lalo na kapag sinasabi sa label na 100% natural o no added sugar. Ngunit dahan-dahan nating tingnan sa ilalim ng ibabaw. Kahit ang pinakamagagandang nakakahon na juice ay madalas na naglalaman ng puro o concentrated na anyo ng asukal ng prutas at natural na mga asido. Kapag iniinom ninyo ang mga juice na ito sa gabi, lalo na pagkalubog ng araw, maaari silang lumikha ng kawalan ng balanse sa kung paano pinangangasiwaan ng inyong katawan ang tubig. Ang mataas na nilalaman ng asukal ay bahagyang nagpapataas ng inyong mga antas ng blood glucose at ang mga natural na asido tulad ng citric at malic acid ay nagpapababa ng pH ng inyong ihi na ginagawa itong mas acidic. Ang kombinasyong ito ay nagpapadala ng mensahe sa mga bato na simulan ang mas mabilis na pag-flush na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Para sa mga nakatatanda, nangangahulugan ito na mas mabilis mapuno ang pantog kahit na nakahiga sa kama. Maaari kang makaramdam ng biglaang pressure, bahagyang discomfort o kahit na isang maling pagkaapurang umihi. At dahan-dahan ang iyong mahimbing na tulog ay nagsisimulang masira, minsan 1 beses, minsan 2 beses o higit pa. Ibinahagi ni Mang Lito mula sa Batangas kung paano niya pinalitan ang kanyang dekahong juice pagkatapos ng hapunan ng isang maligamgam na baso ng pinakuluang buto ng kinsay coriander. Sa loob ng ilang araw, nabawasan ang kanyang mga paggising sa hating gabi at mas presko ang kanyang pakiramdam sa umaga. Ang kailangan lang pala ng kanyang katawan ay mas kaunting stimulasyon sa gabi. Kaya mahal kong tagapakinig, hindi ninyo kailangang tuluyang talikuran ang mga fruit juice. Ilipat lamang ang mga ito sa umaga o maagang hapon kapag mas malakas ang inyong panunaw at mas aktibo ang inyong mga bato. Pagkatapos lumubog ng araw, pumili ng mga inuming nakapagpapakalma, hindi nakakairita sa inyong pantog. Dahil sa inyong edad, ang kapayapaan sa gabi ay napakahalaga. At minsan, ang kapayapaang iyon ay nagsisimula hindi sa isang gamot, kundi sa isang mas matalinong pagpili sa laman ng inyong baso sa gabi. Sa karamihan ng mga tahanang Pilipino, ang isang mainit na tasa ng matapang na tsaa o kape sa hapon o gabi ay parang isang maliit na sandali ng kagalakan. Para sa maraming nakatatanda, ito ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang ritual, isang kaginhawahan, isang paraan upang maging gising at konektado pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit habang tayo ay pumapasok sa ating ginintuang mga taon, ang parehong tasa na dating nagbibigay lakas sa atin ay maaaring magsimulang makaapekto sa atin sa ibang paraan. Ang tsaa at kape ay parehong naglalaman
ng caffeine, isang natural na stimulant. Ang caffeine ay kilala sa kakayahan nitong gawing alerto at matalas ang isip na nakakatulong sa umaga. Ngunit, pagkatapos ng 5:00 ng hapon, kapag ang katawan ay sinusubukang bumagal at maghanda para sa pahinga, ang caffeine ay maaaring tahimik na makialam. Maaaring hindi ka makaramdam ng pagkabalisa sa una, ngunit ang iyong nervous system ay nananatiling bahagyang aktibo. Ang utak ay nananatili sa isang magaang estado ng kamalayan at mas nahihirapan ang katawan na lubusang mag-relax. Ang banayad na pagkaalerto na ito ay maaaring maantala ang mahimbing na pagtulog at gawing mababaw ang iyong pahinga. Kasabay nito, pinasisigla rin ng caffeine ang mga kalamnan at nerbiyos sa paligid ng pantog. Ginagawa nitong mas sensitibo sa presyon kahit na ang pantog ay kalahati pa lamang ang laman. Nangangahulugan ito na sa gabi maaaring maramdaman ng iyong katawan ang pagnanais na umihi ng mas mabilis kaysa sa kinakailangan. Maraming nakatatanda ang nagtatanong, pero buong buhay na akong umiinom ng kape, bakit ngayon lang? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano nagiging mas reaktibo, mas delikado, at mas sensitibo ang tumatandang katawan sa kahit maliliit na pagbabago. Kaya mahal kong kaibigan, hindi mo kailangang isuko ng tuluyan ang iyong paboritong inumin. I-enjoy lamang ito sa umaga o maagang hapon kapag aktibo ang iyong katawan at handa ang iyong isip. Pagkatapos ng 5:00 ng hapon, hayaan mong simulan ng iyong katawan ang tahimik na paghahanda nito para sa pagtulog. Dahil ang isang mapayapang gabi ay hindi laging nangangailangan ng mga gamot. Minsan ito ay nagsisimula sa isang bawas na tasa ng tsaa. Sa maraming sambahayang Pilipino, ang pag-inom ng isang basong maligamgam na gatas bago matulog ay itinuturing na isang nakagiginhawang tradisyon, lalo na kapag hinaluan ng luyang dilaw o isang kutsarang asukal. Sinusunod ng mga nakatatanda sa iba't ibang henerasyon ang gawin na ito sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanila na makatulog ng mas mahusay, nagpapakalma sa katawan at sumusuporta sa panunaw. At habang ang maligamgam na gatas ay nag-aalok ng banayad na mga benepisyo, mayroong isang mahalagang detalye na hindi natin dapat balewalain. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating sistemang panunaw, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Mas matagal magproseso ng pagkain ang tiyan at nagiging hindi gaanong aktibo ang mga bituka. Kaya kapag umiinom tayo ng gatas, lalo na kung ito ay malamig o naglalaman ng dagdag na asukal, nahihirapan ang katawan na i-handle ito ng maayos. Ang malamig na gatas sa partikular ay maaaring maging mabigat sa tumatandang tiyan. Maaari itong humantong sa paglaki ng tiyan, bloating, kabag o isang pakiramdam ng kabusugan na nananatili kahit na nakahiga na. Ang panloob na presyon na ito ay maaaring tumulak laban sa pantog mula sa labas na ginagawang mas malamang na magpadala ito ng mga maling senyales sa gabi. At ang asukal ay nagdudulot din ng sarili nitong problema. Ang sobrang asukal bago matulog ay maaaring bahagyang magpataas ng mga antas ng asukal sa dugo na humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi habang sinusubukan ng katawan na alisin ito. Ang kombinasyong ito
kabusugan mula sa gatas, kabag mula sa mabagal na panunaw, at dagdag na ihi mula sa asukal ay lumilikha ng perpektong bagyo na maaaring makagambala sa iyong pahinga. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na dapat mong isuko ng tuluyan ang gatas. Kung gusto mo ang gatas na may luyang dilaw, ihanda ito ng maligamgam, magaan at walang asukal. Inumin ito ng hindi bababa sa 1 oras bago matulog na nagbibigay ng oras sa katawan na matunaw ito ng mahinahon. At iwasan ang pag-inom ng gatas na diretso mula sa ref, lalo na pagkatapos ng hapunan. Dahil sa mga taon ng pagtanda, kahit na ang maliliit na kaginhawahan tulad ng gatas ay nangangailangan ng maliliit na pagsasaayos. At sa tamang pangangalaga, ang iyong gabi ay maaaring manatiling mapayapa, ang iyong pantog ay tahimik at ang iyong pagtulog ay tunay na nakakapresko. Sa mga nakalipas na taon, maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang nagsimulang uminom ng green tea o herbal detox tea pagkatapos ng hapunan sa pag-asang mapabuti ang panunaw at linisin ang sistema. Ang mga inuming ito ay madalas na isinusulong bilang magaan, natural at nakapagpapakalma. Ngunit para sa mga tumatandang katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 80, ang mga epekto ay maaaring hindi ang inaasahan natin. Minsan kung ano ang tila banayad sa dila ay maaaring maging aktibo sa loob ng katawan. Unawain natin ito ng dahan-dahan. Ang green tea, bagamat mas banayad kaysa sa karaniwang tsaa o kape, ay naglalaman pa rin ng isang natural na stimulant na tinatawag na caffeine. Kahit na ang ilang mga herbal detox blend, lalo na ang mga may sangkap tulad ng dandelion o hibiscus gumamela, ay kumikilos bilang natural na diuretics. Nangangahulugan ito na hinihikayat nila ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi kahit na ang iyong katawan ay handa ng matulog. Ngayon sa gabi, ang iyong mga bato ay dapat na bumagal at hayaang magpahinga ang iyong katawan. Ngunit kapag umiinom ka ng isang bagay na nagpapasigla sa produksyon ng ihi, nagiging abala muli ang mga bato. Nagsisimula silang mag-filter ng mas maraming tubig, pinupuno ang pantog ng mas mabilis at di nagtagal mararamdaman mo ang pagnanais na bumangon. Para sa mga matatanda, ito ay nagiging isang nakatagong bitag. Naniniwala kang gumagawa ka ng isang bagay na malusog, ngunit ang iyong pagtulog ay tahimik na nasisira, isang tasa sa bawat pagkakataon. Hindi ka lamang nagigising, kundi ang iyong isip ay nangangailangan din ng oras upang manumbalik sa dati, at dahan-dahan ang kalidad ng iyong mahimbing na pagtulog ay nagsisimulang magdusa kahit na hindi mo ito namamalayan. Kaya mahal kong kaibigan, kung nasiyahan ka sa mga herbal tea, hindi mo kailangang huminto ng tuluyan. Maging maingat lamang sa oras at sa mga sangkap. Sa halip na inumin ang mga ito sa gabi, subukang i-enjoy ang isang tasa sa huling bahagi ng umaga o maagang hapon. Sa ganitong paraan, matatanggap pa rin ng iyong katawan ang mga benepisyo ng hindi ginugulo ang iyong mapayapang pahinga sa gabi. Dahil ang mabuting kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang iyong kinokonsumo. Ito rin ay tungkol sa kung kailan at paano ito tinatanggap ng iyong katawan.
Sa maraming tahanang Pilipino, ang pag-inom ng isang baso ng katas ng dalandan o isang tasa ng maligamgam na tubig na may limon pagkatapos ng hapunan ay parang isang malusog na gawi. Ginagawa natin ito para gumaan ang pakiramdam, para tulungan ang panunaw, o dahil lamang ito ay bahagi na ng tradisyon ng ating pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagsisimulang tumugon sa mga gawin na ito sa iba't ibang paraan, sa mas tahimik, mas sensitibong mga paraan. Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan, pongkan at limon ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na citric acid. Ngayon, ang citric acid ay hindi mapanganib. Sa katunayan, nakakatulong ito sa panunaw kapag ginamit ng tama sa araw. Ngunit pagkatapos lumubog ang araw, kapag bumabagal ang ating panunaw at nagiging mas reaktibo ang pantog, ang asidong ito ay maaaring lumikha ng isang hindi inaasahang problema. Kapag kumukonsumo tayo ng mga citrus juice sa gabi, ibinababa ng citric acid ang pH level ng ating ihi. Nangangahulugan ito na ang ihi ay nagiging bahagyang mas acidic kaysa karaniwan. Para sa isang batang pantog, maaaring hindi ito gaanong mahalaga. Ngunit para sa isang tumatandang pantog na sensitibo na at madaling mairita, ang kaasiman na ito ay parang isang hindi inaasahang bisita. Lumilikha ito ng banayad na pakiramdam na parang mahapdi o nangangati sa loob ng pantog kahit na maliit lang ang dami ng ihi. Ang banayad na discomfort na ito ay nagpapadala ng mensahe sa utak na nagsasabing, "Gumising ka, oras na para umihi." At ganoon lang, ang iyong pagtulog ay naaantala hindi isang beses, kundi marahil 2 o 3 beses. Maraming nakatatanda ang nagtataka kung bakit sila nakakaramdam ng biglaang pagkaapura sa gabi, kahit na isang basong juice lang ang kanilang ininom. Ngayon, alam mo na, hindi ang dami kundi ang uri at oras ng inumin ang mahalaga. Kaya kung nasiyahan ka sa mga prutas na citrus, huwag iwasan ang mga ito ng tuluyan. Ilipat lamang ang mga ito sa mas maagang oras bago mag-2 ng hapon, ang pinakamainam. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang iyong pantog, pakalmahin ang iyong mga gabi, at ibalik ang mahimbing na tulog na tunay na nararapat sa iyong katawan. 5 inuming dapat mong gamitin para maiwasan ang pag-ihi sa gabi. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gamot ay hindi matatagpuan sa parmasya, kundi sa lalagyan ng pampalasa ng isang tradisyonal na kusinang Pilipino. 2 ganoong kayamanan na kilala sa kanilang aroma at ginhawa ay ang canela cinnamon at cardamomo cardamom. Higit pa sa kanilang lasa, ang mga pampalasang ito ay may tahimik na kakayahang suportahan ang tumatandang katawan sa mga paraan na madalas nating hindi napapansin. Habang tayo ay tumatanda, isang nakatagong sanhi ng pag-ihi sa gabi ay ang pabago-bagong antas ng asukal sa dugo. Kahit na ang banayad na pagbabago sa asukal ay maaaring magpataas ng produksyon ng ihi, lalo na sa huling bahagi ng gabi. Ito ay humahantong sa isang punong pantog habang natutulog, nakangak na nakakaistorbo sa iyong pahinga at nagiiwan sa iyong pagod sa umaga. Ngunit kapag ang canela at kardamono ay dahan-dahang inihalo
sa maligamgam na tubig, nakakatulong silang i-regulate ang panloob na ritmong ito. Sinusuportahan ng kanela ang matatag na asukal sa dugo habang pinapakalma ng kardamono ang mga nerbiyos at pinapawi ang digestive tract. Magkasama lumilikha sila ng isang mainit nakaka-relax na inumin na tahimik na naghahanda sa iyong katawan para sa malalim hindi nagagambalang pagtulog. Ibinahagi ng isang mag-asawang taga Cebu kung paano nila sinimulang uminom ng 100 mililitro ng maligamgam na tubig na may kanela at kardamono pagkatapos ng hapunan tuwing gabi. Pinakuluan lang nila ang isang maliit na stick ng kanela at 2 butil ng kardamono sa 200 mililitrong tubig, pagkatapos ay ininom ang kalahati at itinabi ang natira. Sa loob ng 1 linggo, naging mas mahaba ang kanilang tulog, mas kalmado ang kanilang pantog, at mas mapayapa ang kanilang mga gabi. Ang pinakuluang ito ay nakakatulong din na painitin ang tiyan na nagpapabuti sa panunaw at nagbabawas ng presyon sa tiyan sa pantog. At sa emosyonal na aspeto, ang amoy pa lang ay lumilikha ng pakiramdam ng ginhawa na nagpapaalala sa atin ng tahanan pamilya at tahimik na mga gabi ng nakaraan. Inumin ito ng dahan-dahan sa temperatura ng silid o bahagyang maligamgam tulad ng isang malambot na oyayi sa iyong nervous system. Walang asukal na kailangan walang gatas o limon. Tanging ang malinis natural na balanse ng 2 sinaunang pampalasa. Dahil sa mga taon ng pagtanda, ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa pagtigil sa sakit. Ito ay tungkol sa pagdadala sa katawan sa tahimik na pagkakasundo. Isang mainit na tasa, isang kalmadong gabi, at isang matalinong pagpili sa bawat pagkakataon. Sa mga tahimik na sulok ng maraming kusinang Pilipino, ang mga buto ng kinsay coriander seeds ay madalas na nakatabi lang sa isang maliit na garapon. Ginagamit natin ang mga ito para sa paggisa o paggawa ng mga sausawan, ngunit bihirang mapagtanto ang kanilang tahimik na kapangyarihan sa pagsuporta sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda. Para sa mga nakatatandang nahaharap sa madalas na pag-ihi sa gabi o banayad na discomfort sa pag-ihi, ang simpleng butong ito ay maaaring mag-alok ng banayad at pangmatagalang lunas. Ang mga buto ng kinsay ay nagtataglay ng natural na pampalamig at anti-inflammatory properties na tumutulong na pakalmahin ang banayad na iritasyon sa urinary tract. Kapag ang mga tisyong ito ay bahagyang namaga, ang pantog ay nagpapadala ng mas mabilis at mas agarang mga senyales kahit na hindi pa ito tunay na puno. Ito ay isang nakatagong dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng pagnanais na umihi ng maraming beses sa gabi na nakakagambala sa kanilang pahimbing na tulog. Ngunit kapag ang kinsay ay pinakuluan sa maligamgam na tubig, lumilikha ito ng isang nakapapawing pagod na tonic para sa pantog. Ang mga compound sa loob ay tumutulong na bawasan ang panloob na init, mapawi ang iritasyon, at ibalik ang isang mas mapayapang ritmo sa pag-ihi. Ibinahagi ni Aling Rosa mula sa Maynila kung paano niya sinimulang pakuluan ang 1 kutsarita ng buto ng kinsay sa 500 mililitro ng tubig tuwing umaga. Hinahayaan niya itong kumulo ng dahan-dahan, pagkatapos ay sinasala ito
at iniinom ang kalahati sa tanghali at ang natitira bago mag-alas-ay ng gabi. Sa loob ng ilang araw, nabawasan ang kanyang pagkaapura sa gabi at gumaan at naging mas komportable ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ang tubig ng kinsay ay sumusuporta rin sa panunaw na tumutulong na maiwasan ang paglaki ng tiyan o presyon sa tiyan na maaaring tumulak laban sa pantog. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior dahil ang kabag o bigat sa tiyan ay madalas na nagdaragdag sa discomfort sa gabi. Siguraduhin gumamit ng purong buto ng kinsay, hindi pulbos o sinangag, at panatilihing simple ang paghahanda. Walang asukal, walang pulot-pukyutan. Tanging ang esensya ng kalikasan na nakuha ng may pasensya. Dahil minsan, ang sagot sa ating pinakamalalim na discomfort ay hindi nakasalalay sa mga bagong tableta o imported na herbs. Ito ay tahimik na nakaupo sa ating kusina, naghihintay na gamitin ng may karunungan at tanggapin ng isang katawan na handa ng magpahinga. Habang tayo ay tumatanda, nagsisimulang bumulong ang katawan ng mga pangangailangan nito sa mga banayad na paraan, lalo na sa mga lalaking higit sa ispat. Isa sa mga tahimik na pagbabagong iyon ay nangyayari sa prostate, isang maliit na glandula na madalas na lumalaki sa pagtanda. Bagamat tila maliit na issue, maaari itong maglagay ng presyon sa pantog at makagambala sa iyong mapayapang pagtulog. Ngunit ang kalikasan sa kanyang tahimik na karunungan ay nag-aalok ng banayad na suporta, at isa sa mga lunas na iyon ay nasa hamak na buto ng kalabasa. Mayaman sa magnesium at zinc, ang mga buto ng kalabasa ay tumutulong na balansehin ang paggana ng mga kalamnan na kasangkot sa pagkontrol ng pantog. Sinusuportahan nila ang mas makinis na mga kontraksyon at binabawasan ang madalas at agarang mga senyales na madalas na gumigising sa iyo sa gabi. Kapag inihalo sa maligamgam na gatas ang mga buto ng kalabasa, ay hindi lamang nagiging masustansya, kundi malalim ding nakapagpapakalma. Ang init ay nagpaparelax sa katawan, habang ang mga mineral ay tahimik na gumagana upang bawasan ang pag-ihi sa gabi at suportahan ang kalusugan ng prostate. Ito ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang natural na paraan ng pagsasabi sa iyong pantog, maaari ka nang magpahinga ngayong gabi. Ibinahagi ng isang nakatatanda sa Pampanga na hinahalo niya ang isang kutsara ng giniling na buto ng kalabasa sa 150 mililitro ng maligamgam na gatas. Iniiwasan niya magdagdag ng asukal at iniinom ito ng dahan-dahan mga 1 hanggang 2 oras bago matulog. Sa loob ng 10 araw, nagsimula siyang gumising ng 1 beses na lang sa halip na 3 beses para gumamit ng banyo. Ang simpleng gawin na ito ay nagbigay sa kanya ng mas mahimbing na tulog at mas maraming enerhiya sa umaga. At sa emosyonal na aspeto, mas naging kumpiyansa siya, hindi nag-aalala na makagambala sa iba o mawala ang kanyang pahinga. Tandaan laging gumamit ng sariwang giniling na buto ng kalabasa, hindi yung maalat o sinangag mula sa mga pakete. Panatilihing maligamgam ang gatas, hindi mainit, at iwasan ang pagdaragdag ng panutsa o pulot-pukyutan, lalo na sa gabi. Hayaan itong tanggapin ng iyong katawan
bilang isang malambot na mensahe ng nutrisyon, hindi bilang isang matamis na pagkain. Dahil sa mga taon ng pagtanda, ang ginhawa ay hindi laging nagmumula sa mga gamot. Minsan ito ay nagmumula sa isang buto na ibinabad sa init mayaman sa pangangalaga at puno ng tahimik na pagpapagaling. Sa mga tradisyonal na kusinang Pilipino, ang barley o cebada ay dating karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Madalas uminom ng barley water ang ating mga lolo't lola tuwing tag-init para manatiling presko at gumaan ang pakiramdam. Ngunit ngayon, ipinapakita sa atin ng siyensya na ang hamak na butil na ito ay mayroon ding tahimik na kapangyarihan para sa mga nakatatanda, lalo na pagdating sa paghihi sa gabi. Habang tayo ay tumatanda, ang mga bato ay medyo bumabagal at ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming tulong upang pamahalaan ang mga likido, hindi lamang kung gaano karami ang ating iniinom, kundi kung kailan at paano ito pinoproseso. Ang barley water, lalo na kapag sinangag at pinakuluan, ay tumutulong na suportahan ang banayad na pagsasala sa araw sa pamamagitan ng mga bato. Gumagana ito tulad ng isang tahimik na katulong na tumutulong sa katawan na ilabas ang labis na tubig sa araw upang mas mabawasan ang bigat sa gabi. Nangangahulugan ito na mas kaunti ang trabaho ng pantog habang natutulog, na binabawasan ang mga pagkakataon ng biglaang pagkaapura o sirang pahinga. Ibinahagi ng isang nakatatandang Ginoo sa Iloilo na umiinom siya ng isang tasa ng maligamgam na sinangag na cebada tuwing hapon 3:00. Inihahanda niya ito sa pamamagitan ng pag-dry roast ng 2 kutsara ng barley. Pinapakuluan ito sa 500 mililitro ng tubig at sinasala ang likido. Pagkatapos ng 1 linggo, natagpuan niya ang kanyang sarili na gumigising na lang ng 1 beses sa halip na 3 o 4 na beses sa gabi. Ang cebada ay pampalamig din sa kalikasan at tumutulong na pakalmahin ang banayad na pamamaga sa urinary tract. Hindi nito labis na pinasisigla ang pantog tulad ng caffeine o citrus, at sinusuportahan nito ang panunaw na siya namang nagbabawas ng presyon sa ibabang bahagi ng tiyan, isang karaniwang nakatagong sanhi ng pagkaapurang umihi. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Inumin itong maligamgam o sa temperatura ng silid, huwag kailanman pinalamig, at iwasan ang pagdaragdag ng asukal o asin. Hayaan ang natural na lasa nito na dahan-dahan at banayad na magpakalma sa iyong sistema. Dahil sa mga taon ng pagtanda, hindi laging ang pinakamalakas na gamot ang nagpapagaling. Minsan ito ang pinakamalambot na butil na inihanda ng may pag-iingat na nagbabalik sa katawan sa balanse, isang tahimik na tasa sa bawat pagkakataon. Mayroong isang bagay na malalim na sagrado at nakapagpapagaling tungkol sa tulsi o holy basil, kilala rin bilang balanoy o sulasi, na tahimik na tumubo sa mga bakuran sa Pilipinas sa loob ng maraming henerasyon. Madalas itong inilalagay ng ating mga ina at lola sa gitna ng tahanan, hindi lamang para sa panalangin, kundi para sa proteksyon at kagalingan. At ngayon, dahan-dahang nauunawaan ng modernong agham ang karunungan na laging alam
ng ating mga nakatatanda. Ang tulsi ay naglalaman ng natural na mga anti-inflammatory compound na tumutulong na pakalmahin ang mga tisyu ng katawan, kabilang ang mga sensitibong kalamnan sa paligid ng pantog. Kapag ininom bilang maligamgam na tubig, lalo na sa gabi, ang tulsi ay lumilikha ng isang banayad, nakaka-relax na epekto na sumusuporta sa sistema ng ihi. Para sa mga nakatatandang gumigising ng maraming beses upang umihi sa gabi, ang simpleng kasanayang ito ay maaaring gumawa ng isang tahimik ngunit makapangyarihang pagkakaiba. Narito kung paano ito gumagana. Ang maligamgam na temperatura ay nagpapaginhawa sa panloob na katawan, habang ang tulsi ay tumutulong na bawasan ang banayad na iritasyon sa mga pader ng pantog. Magkasama, pinapawi nila ang pagnanais na umihi ng masyadong mabilis o masyadong madalas habang natutulog. Ibinahagi ng isang nakatatandang ginang mula sa Laguna kung paano niya pinakukuluan ang 5 o 6 na dahon ng tulsi sa 150 mililitro ng tubig tuwing gabi bandang 10:30 ng gabi. Dahan-dahan niya itong iniinom tulad ng isang mainit na panalangin sa gabi, at sa loob ng 1 linggo, napansin niya ang mas kaunting pagkagambala sa gabi at isang mas kalmadong katawan bago matulog. Ang tubig ng tulsi ay tumutulong din sa banayad na mga isyu sa panunaw at sumusuporta sa paghinga, isang dagdag na biyaya para sa mga senior na namamahala ng maraming alalahanin na may kaugnayan sa edad. Ngunit mahalaga ang timing. Inumin ito ng hindi bababa sa 2 oras bago matulog upang ma-absorb ito ng katawan ng buo nang hindi nag-o-overload sa pantog. Iwasan ang pagdaragdag ng asukal o limon. Hayaan ang lasa na manatiling magaan, natural at nakagiginhawa tulad ng paraan ng paggawa ng ating mga lola. Dahil minsan ang paggaling ay hindi dumarating sa anyo ng isang tableta o tonic. Minsan ito ay tahimik na tumutubo sa isang maliit na paso, naghihintay na ihanda ng may pag-iingat at hihigupin ng may pananampalataya. At para sa pantog ng isang nakatatanda, ang pangangalagang iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kaya ngayon, hindi lang tayo nagsalita tungkol sa mga inumin. Ginalugad natin kung paano ang maliliit na gawi sa gabi, tulad ng isang maligamgam na tubig ng tulsi o pag-iwas sa citrus juice, ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa inyong mga gabi. Dahil ang inyong pahinga ay mahalaga, ang inyong kapayapaan ay mahalaga, at ang inyong katawan, kahit sa mga mas matatandang taon nito, ay tumutugon pa rin sa banayad na pangangalaga. Isang mahalagang aral, ang pinakamahalagang aral na mapupulot natin ngayon ay ito ang pagpapagaling at kaginhawaan sa ating pagtanda ay hindi laging nangangailangan ng malalaki at komplikadong solusyon. Kadalasan ito ay matatagpuan sa mga simple at maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging maingat at mapagmahal sa ating katawan sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng ating iniinom ay isang makapangyarihang paraan upang ibalik ang balanse at kapayapaan, lalo na sa ating mahalagang oras ng pahinga. Pakinggan natin ang ating katawan, dahil ang bawat maliit na hakbang tungo sa kalusugan ay isang malaking tagumpay para sa isang mahaba at masayang buhay. Kung mayroon pong aral na napulot kayo sa video na ito,
o may naaalala kayong sariling karanasan, gustong-gusto ko po itong marinig mula sa inyo. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section o i-type lamang ang salitang pag-asa kung iyan ang nararamdaman ninyo ngayon. At kung nakita ninyong nakakatulong ang nilalamang ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga update at ibahagi ang video na ito sa isang mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay o miyembro ng pamilya na maaaring nangangailangan din ng tahimik na karunungang ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway maging banayad ang inyong mga gabi, maging mahimbing ang inyong pagtulog at mapuno ng kalmadong enerhiya ang inyong mga umaga. Mag-ingat po kayo at tandaan, minsan ang pinakamaliit na paghigop ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago.